Hindi kita kailanman minahal, Teresa. 10 taon tayo magkasama, pero sa bawat araw na yon, ang tanging nakikita ko lang sa'yo ay ang pera at pirma mo. You were just a tool for my success, and now you are officially useless. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng bubog na direktang bumaon sa puso ni Teresa. Naniga siya sa kanyang kinatatay, ang tila nawalan ng kakayahang huminga. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak pa rin niya ang isang maliit at magarang kahon na may lasong ginto. Sa loob niyon ay ang titulo ng lupang ipinamana ng kanyang yumaong ama, ang lupang matagal ng pinapang-arap ni Mateo para sa kanyang pinakamalaking proyekto. Iyon sana ang sorpresa niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa paligid niya ang hapagkainan ay punong-puno ng mga pagkaing siya mismo ang nagluto mula madaling araw. Naroon ang paboritong kare-kare ni Mateo at ang espesyal na litson na pinahanda niya. Ang bango ng pagkain ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Mateo, ngunit sa sandaling, ito ang lahat ng yon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Mateo, anong klaseng biro ito? Ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Teresa. It's our anniversary. Nagluto ako, naganda ako. Para sa atin ito, di ba? Isang matunog na tawa ang narinig niya mula sa likuran ni Mateo. Lumabas si Doña Consuela, ang kanyang biyena, suot ang isang ngiting puno ng pangungutya. Hawak nito ang isang tablet at agad itong iniharap sa kanya. Huwag ka na magdrama, Teresa. Hindi na uubra ang pagiging martir mo dahil alam na namin ang totoo. Sabi ni Doña Consuela sa isang mapang-insultong tono. Panuurin mo ang sarili mo, baka sakaling maalala mo kung gaano ka kadesperada. Sa screening tablet, nakita ni Teresa ang isang malabong video. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya ang pumasok sa isang silid sa hotel, kasama ang isang banyagang lalaki. Kitang-kita ang matatamis na ngiti at ang tila masuyong pagyakap ng babae sa lalaki. Kasunod niyon ay ang mga litrato ng mga peking dokumento na nagpapakita na unti-unti niyang ninanakawan ang De Santos Group upang ilipat ang pondo sa isang lihim na account. Hindi ako yan, Mateo. Alam mong hindi ko magagawa yan. Sigaw ni Teresa habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang sarili. The evidence is clear, Teresa. May mga testigo kami. At dahil sa kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin, wala kang ibang pagpipilian. Malamig na sabi ni Mateo habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng hapag sa tabi mismo ng nilutong ulam ni Teresa. Sign the divorce papers and the confession of embezzlement. Gawin mo ito ng tahimik at hindi kita ipapakulong. Pero kung lalaban ka sigura, duhin kung sa rehas ka magdiriwang ng susunod mong anibersaryo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga siko. Ang kanyang pamilya, ang kanyang danggal at ang alaala ng kanyang ama ay tila tinatapakan ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Lumingon siya sa pinto nang marinig ang yabag ng mga paa. Nakatayo roon ang kanyang mga anak, sina Miguel at Sofia, na hawak-hawak ni Bianca ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Mami, bakit ka umiiyak? Tanong ni maliit na Sofia, ngunit agad siyang hinila ni Bianca palayo. Don't look at her, Sofia. Ang mami mo ay gumawa ng masamang bagay. Malambing, ngunit nakakalason ang tinig ni Bianca habang nakatingin kay Teresa ng may tagumpay sa mga mata. Doon ay naramdaman ni Teresa ang isang matinding lamat sa kanyang kaluluwa. Hindi ang pagkawala ng yaman ang masakit, kundi ang makitang ang kanyang mga anak ay ginagamit laban sa kanya. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang dibdib. Ang bawat dekorasyong pinili niya para sa bahay na ito ay tila mga matatalim na kutsil, yun na nakatutok sa kanyang leeg. Kinuha ni Teresa ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa papel ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang nagdurugong puso. Pagkatapos ng huling pirma, binitawan niya ang panulat at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mateo. Walang luha, walang hagulgol, tanging isang malamig na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw.
Iniligtas kita mula sa pagkakalubog ng kumpanyang ito 10 taon na ang nakalilipas, Mateo. Ibinigay ko ang lahat, pati na ang huling hininga ng danggal ng tatay ko, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ngayon kinuha mo na ang lahat? Masaya ka na ba? Huwag ka na magsalita ng marami. Sabel, ilabas mo na ang mga gamit ng babaeng ito. Utos ni Doña Consuela sa matandang katulong. Ilang minuto lang ang lumipas si Teresa, ay itinulak palabas ng malaking gate ng mga De Santos. Isang lumang maleta lang ang kasama niya sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa Manila. Ang bawat patak ng tubig ay tila nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang lamig sa labas ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya sa loob. Tumayo siya sa gitna ng kalsada basang-basa at nag-iisa. Tiningnan niya ang dambuhalang mansyon na itinayo niya gamit ang sarili niyang mga pangarap kung saan maririnig ang tawanan ni Mateo Bianca at ng kanyang biyenan. Sa sandaling, yon ang huling bahagi ng kanyang pagiging awain ay tuluyan ang namatay kasabay ng paghampas ng kulog sa langit. Ito ba ang halaga ng 10 taon ng aking katapat, ang isang pirasong papel na puno ng pot at isang pusong hindi kailanman naging akin? Nanggako si Teresa sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gitna ng dilim. Ang bawat luhang nahalo sa ulan ay magiging pundasyon ng isang bagong katedral, isang katedral ng paghihiganti kung saan siya ang magiging arhitekto ng kanilang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Teresa sa basang kalsada ay tila paghatak sa isang dambuhalang kadena na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ng Maynila ay hindi nagawang pawiin ang hapdi ng sampal ng katotohanan. Sa bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan, lalong tumitindi ang pakiramdam niya na siya ay isa na lamang basura, isang dumi na kailangang walisin sa landas ng mga De Santos. Wala siyang ibang matuluyan. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay mga kaibigan din ni Mateo. At alam niyang sa sandaling ito ang lason ng paninirang puri ay kumalat na sa kanilang mga social circle. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang kanyang mga paa ang mismong nagdala sa kanya sa isang madilim at tahimik na eskinita sa Binondo. Doon sa pagitan ng dalawang naglalakihang gusali, nakatayo ang isang luma at tila kinalimutan na ng panahon na opisina. Ito ang De Santos and Associates, ang orihinal na opisina ng kanyang ama bago ito lamunin at palakihin ng sakim na mga kamay ni Doña Consuela. Kinuha niya ang isang kalawing na susi na nakatago sa loob ng kanyang medya as ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa kanya. Sa pagpihit ng susi, narinig niya ang mahabang langit ng lumang pinto, isang tunog na tila isang daing mula sa nakaraan. Ang loob ng opisina ay balot ng amoy ng lumang papel, alikabok at ang pamilyar na bangunang tabako na laging gamit ng kanyang ama. Dad? I'm sorry, bulong niya habang dahan-dahang kinakapa ang switch ng ilaw. Ang dilaw at kumukurap-kurap na liwanag ay naglantad sa isang silid na puno ng mga blueprint na nakatupi at mga modelong gawa sa kahoy. Napaupo si Teresa. Sa sahig ang kanyang basang damit ay nag-iiwan ng marka sa lumang karpet. Doon lamang siya nakaramdam ng pagod na tila humuhukay sa kanyang mga buto. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa maliit na kusina sa likod. Isang matandang babae ang lumabas, may dalang lampara at nakabalot ng makapal na shawl. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang anyo ni Teresa. Anak? Diyos ko, Teresa? Nanay Isabel. Napahikbi si Teresa nang makilala ang matandang katulong na pinalayas din ni Mateo ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa sobrang katapatan nito sa kanya. Agad siyang nireluhan ng matanda. Naramdaman ni Teresa ang mainit at magaspang na palad ni Nanay Isabel sa kanyang pisingi, isang haplos na puno ng kalinga na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng malamig na mansyon ng mga De Santos. Bakit ka basang-basa? Anong ginawa nila sa'yo? Akala ko ba ay anibersaryo niyo ngayon? Wala na, Nay. Wala na ang lahat. Ang tanging nasabi ni Teresa bago niya tuluyang hinayaan ng sarili na humagulgol sa balikat ng matanda. Doon sa loob ng tila kabaong na opisina, ibinuhos niya ang lahat ng sakit. Ikinuwento niya ang pagtataksil ni Mateo, ang kalupitan ni Doña Consuela,
at ang pagnanakaw sa kanyang mga anak. Ang mga hayop na iyon! Nanginginig sa galit ang boses ni Nanay Isabel habang ipinaghahanda ng mainit na tsa si Teresa. Alam kong may itinatagong dumi ang lalaking yon, pero hindi ko akalain na magagawa niyang itapon ang sarili niyang asawa na parang basahan. Utang nila sa tatay mo ang lahat ng meron sila ngayon. Hahayaan ko silang magdiwang ngayon, Nay. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging matigas habang nakatitig sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ipinahiya nila ako. Inagaw nila ang mga anak ko. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang nagdisenyo ng pundasyon ng kumpanyang yon. At kung alam ko kung paano ito itayo, alam ko rin kung paano ito gigibain. Lumipas ang ilang oras ng tahimik na pagpaplano sa gitna ng kadiliman. Inalalaya ni Nanay Isabel si Teresa na makahiga sa lumang sofa. Ngunit bago pa man makapikit ang mga mata ni Teresa, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa may pinto. Ang tunog ng isang manipis na bagay na dahan-dahang dumudulas sa ilalim ng kahoy na pinto. Isang puting envelope ang lumitaw sa sahig, tila isang mapuputing multo sa gitna ng dilim. Mabilis na tumayo si Teresa at pinulot ang envelope. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Nang buksan niya ito, isang maliit na susi at isang kapirasong papel ang nahulog. Sa papel, may nakasulat na 5 salita sa pulang tinta na tila isang babala o marahil ay isang paaneya. Hindi ka nag-iisa sa dilim. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Lumingon siya kay Nanay Isabel na bakas din ang takot sa mga mata. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa ibaba, ngunit wala siyang nakitang sinuman, kundi ang basang kalsada at ang anino ng mga poste ng ilaw. Sino ang nakakaalam na narito siya? At ano ang ibig sabihin ng susing ito na tila bago at kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pag-alis ng taong mahal mo, kundi ang katotohanang kailangan mo ng magduda sa bawat aninong lumalapit sa iyo. Hawak ni Teresa ang misteryosong susi, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nanginginig. Ang bawat kislap ng metal sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ay tila isang pangako ng panganib. Tiningnan niya si Nanay Isabel na ang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Hindi pa man sila nakakabawi sa gulat, isang serya ng mahihinang katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. 3 katok na, tila isang bulong na hindi mo maaaring baliwalain. "Isabel, wag kang magbubukas," babala ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Ngunit bago pa man makagalaw ang matanda isang boses mula sa labas, ang narinig nila kalmado at tila may awtoridad. "Alam kong naririyan ka, Teresa de Santos. Hindi ako nareto para saktan ka. Nareto ako dahil pareho tayo ng kaaway." Dahan-dahang lumapit si Teresa sa pinto. Binuksan niya ito ng bahagya, sapat lamang para makita ang isang lalaki na nakatayo sa dilim. Nakasuot ito ng mamahaling itim na Amerikana na tila hindi bagay sa luma at maruming eskinita ng Binondo. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila nakikita ang bawat sugat sa kaluluwa ni Teresa. "Sino ka? Paano mo nalaman na narito ako?" Matigas na tanong ni Teresa, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib. "Pwede mo akong tawaging Damian. Isang abogado o kung gusto mo isang tagapagligtas na may sariling agenda." Sagot ng lalaki habang dahan-dahang pumasok sa loob ng opisina nang hindi naghihintay ng pahintulot. Inilibot niya ang paningin sa mga lumang blueprint at modelo ng gusali. Sayang ang talentong ito kung hahayaan mo lang mabulok sa ganitong lugar dahil lang sa isang lalaking walang bayag tulad ni Mateo. "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya sa harap ko?" Sigaw ni Teresa, ang kanyang puwet ay biglang nagliyab. "Kung isa ka sa mga tauhan ni Doña Consuela, umalis ka na bago ko tawagin ang mga tanod." Numiti si Damian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Don't insult my taste, Teresa. Hindi ako nagtatrabaho para sa mga taong ang tanging alam ay magnakaw ng hindi sa kanila. I know what happened tonight. I know about the video, the fake embezzlement charges, and how they used your kids to silence you.
It was a masterpiece of cruelty, wasn't it? Napahawak si Teresa sa gilid ng mesa, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Dahil matagal ko na silang pinapanood. Ang pamilya de Santos ay isang magandang gusali sa labas, pero ang pundasyon nito ay gawa sa mga buto ng mga taong sinira nila. Isa na doon ang pamilya ko. Sabi ni Damian, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng put. I need your architectural brain, Teresa, and you need my legal claws. Together, we can make them watch as their empire crumbles brick by brick. Lumapit si Damian kay Teresa at inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. Sa bawat galaw niya, ramdam ni Teresa ang isang kakaibang tensyon, isang halo ng takot at isang nakatagong pag-asa. Kumuha si Damian ng isang folder at iniharap ito sa kanya. I can get your children back. I can clear your name. But you have to trust me. And I know after tonight, trust is a word you no longer believe in. Tiningnan ni Teresa ang folder. Naroon ang mga dokumento na matagal na niyang hinahanap, ang mga lihim na transaksyon ni Mateo na hindi niya kailanman mahanap sa loob ng mansyon. Ngunit habang tinititigan niya si Damian, napansin niya ang isang maliit na bagay. Nang buksan ni Damian ang kanyang pitaka para kumuha ng business card, isang lumang litrato ang bahagyang sumilip mula sa loob. Isang litrato ng isang batang lalaki na karga-karga ng isang babaeng pamilyar ang muka. Nanliit ang mga mata ni Teresa. Ang babaeng yon ang nakababatang bersyon ni Doña Consuela, ngunit ang tingin nito sa bata ay puno ng puot at hindi pagtanggap. Bakit mo hawak ang litratong yon? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mabilis na isinara ni Damian ang kanyang pitaka. Ang kanyang ekspresyon ay naging blanko sa isang segundo, bago bumalik ang kanyang mapanuring tingin. Lahat tayo ay may mga sekretong itinatago sa ilalim ng ating mga Amerikana, Teresa. Ang tanong ay, handa ka na bang gamitin ang sa akin para makuha ang sa iyo? Inabot ni Damian ang kanyang kamay. Isang alok ng pakikipagtulungan na tila isang kasunduan sa diablo. Tumingin si Teresa kay Nanay Isabel na dahan-dahang tumango, tila nagsasabing wala na silang ibang matatakbuhan. Hahawakan ba niya ang kamay na ito, ang kamay ng isang estrangero, na tila mas marami pang alam tungkol sa kanyang buhay kaysa sa sarili niyang asawa? Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, naramdaman ni Teresa ang isang kuryente ng determinasyon. Hindi na siya ang biktima. Nayon siya na ang kasabwat sa isang planong hindi kailanman inakala ng mga De Santos. Ngunit habang nakatalikod si Damian para ayusin ang kanyang mga gamit, isang sulyap, ang nahuli ni Teresa sa salamin ng lumang kabinet. Ang tingin ni Damian sa portrait ng kanyang ama ay hindi tingin ng isang kaalyado ito. Ay tingin ng isang taong may gustong bawiin at tila hindi si Teresa ang pangunahing layunin nito. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay ang makitang ang iyong mga anak ay numingiti sa taong pumatay sa iyong pagkatao. Habang nakaupo si Teresa sa gilid ng lumang kalsada, nakatingin siya sa isang malaking digital billboard sa tapat ng gusali. Doon kitang-kita ang live na balita mula sa isang marangyang hotel sa Makati. Ipinapakilala ni Mateo ang kanyang bagong simula. I would like to introduce the woman who truly stood by me during my hardest times, the real inspiration behind the new face of De Santos Group, Bianca Monteverde. Masayang pahayag ni Mateo sa harap ng mga kamera. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. Tila ba walang asawang pinalayas at winasak ang buhay? Ilang araw lang ang nakalilipas. Sa tabi niya si Bianca ay nagnaningning sa kanyang mamahaling pulang gown. Hawak-hawak nito ang kamay ni Miguel at Sofia. Ang mga bata sa kanilang kamusmusan ay tila nadala sa kislap na mga ilaw at mga regalo. Nakita ni Teresa kung paano hinalikan ni Bianca ang no ni Sofia, ang no na dati ay siya lamang ang may karapatang humalik. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib, tila may isang libong karayo na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sariling dugo. Ang bawat tawa ni Mateo sa screen ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang danggal.
Hindi ko ito kaya, na Isabel. Kailangan ko silang makita. Kailangan kong ipaliwanag sa mga anak ko na hindi ako ang masamang tao na sinasabi nila, bulong ni Teresa, habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Anak, wag na yon. Mapapahama ka lang. Tignan mo ang anyo mo. Pagpigil ni Nanay Isabel, ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Tumakbo si Teresa patungo sa hotel. Ang kanyang lumang damit ay punong-puno ng mansa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, isang malaking kontraste sa mga taong naka-Amerikana at gown na pumapasok sa loob. Pagdating niya sa entrance, hinarang agad siya ng mga security guard. Bawal ang palaboy rito, aling. Lumayo ka kung ayaw mong ipahuli namin kayo sa pulis. Bulyaw ng isang gwardiya habang itinutulak siya palayo. Asawa ako ni Mateo de Santos. Nanay ako ng mga batang nasa loob. Pakisabi kay Mateo, kailangan ko lang silang makausap. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay napaos sa pagmamakaawa. Eksaktong lumabas si Bianca mula sa gilid ng lobby para sumalubong ng isang panauhin. Nang makita niya si Teresa, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Ang tunog ng kanyang mamahaling stiletto sa semento ay tila bawat hampas ng latigo sa nagdurugong puso ni Teresa. Oh, look who's here! Ang wife na magnanakaw at makasalanan. Panimula ni Bianca, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Teresa, look at yourself. You look like a beggar from the slums. Do you really think Miguel and Sofia would want to be seen with a mother like you? Ibalik mo sa akin ang mga anak ko, Bianca. Alam mo ang totoo? Alam mong kayo ang nagplano ng lahat. Sigaw ni Teresa habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Bianca sa pagitan ng mga rehas. Lumapit si Bianca at bumulong sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Kahit mamatay ka sa harap ko, Teresa, hinding-hindi mo na sila makukuha. Mateo loves me now. At ang mga bata, mas gusto nila ang bagong mommy na kayang ibigay sa kanila ang buong mundo. Hindi ang isang tulad mong basahan na lang. Dinuraan ni Bianca ang paanan ni Teresa bago tumalikod ng may kasabot na tawa. Guard, paalisin niyo na yan! Nakakasira ng view sa mga guest. Naiwan si Teresa na nakaluhod sa semento habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pagluha. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa sakit at ang kanyang mga kamay ay marumi na sa alikabok ng kalsada. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng kawalang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang pamilyar na init ng jacket na ipinatong sa kanyang balikat. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya si Damian nakatayo nang may dalang payong, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tama na ang pagmamakaawa, Teresa. Ang luha ay hindi nakakabawi ng mga anak. Ang kapangyarihan lang ang nakakagawa niyon. Malamig na sabi ni Damian. Kinuha ni Damian ang kanyang phone at may ipinakita kay Teresa. Isang audio recording. Alam ko ang totoo tungkol sa gabi ng anibersaryo niyo at alam ko rin kung nasaan ang taong binayaran nila para lumabas sa video mo. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Sino ang tumawag sa'yo? Tumingin si Damian sa malayo sa anino ng mansyon ng mga De Santos. Ang taong akala mo ay kakampi nila. Pero matagal na ring naghihintay ng pagkakataong makaganti. Bago pa man makapagtanong si Teresa, tumunog ang phone ni Damian. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin niya ito at i-loudspeaker, isang boses ng lalaki ang narinig ni Teresa. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya sa katawan. Sir Damian, handa na ang lahat. Pero may isang problema. Nalaman ni Doña Consuela ang tungkol sa plano natin. Ang pinakamahirap na pinto na kailangan mong pasukin ay ang pintong dati mong pagmamay-ari. Ngunit na yon ay itinuturing ka ng isang magnanakaw. Sa loob ng madilim na opisina ni Damian, tanging ang asul na liwanag mula sa kanyang laptop ang nagbibigay ng anyo sa kanilang mga mukha. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit ang pawis sano ni Teresa ay patuloy na namumuo. Nakita niya sa screen ang mga graph ng pananalapi ng De Santos Group. Ang mga numerong dati ay kabisado niya, ngunit ngayon ay tila mga banyagang simbolo na nagtatago ng isang malaking krimen. Tignan mo ito, Teresa. Turo ni Damian sa isang serya ng mga wire transfer.
500 milyong piso ang inilabas sa loob lamang ng 3 buwan. Lahat ito ay dumaan sa mga account na nakapangalan sa iyo. Pero ang destinasyon ay isang shell company sa Cayman Islands na pagmamay-ari ni Mateo. Ginamit niya ang pirma ko noong mga panahong may sakit si Sofia at wala ako sa sarili ko. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinagkatiwalaan ko siya. Sabi niya para iyon sa insurance ng anak namin. Iyon ang gagamitin natin laban sa kanya, sabi ni Damian, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa keyboard. Pero kailangan natin ng orihinal na logbook at ang physical token na nasa loob ng vault sa mismong opisina ni Mateo. Kung makuha natin yon, mapapatunayan natin ang IP address na ginamit sa mga transfer ay hindi sa'yo kundi sa mismong computer niya. Imposible yon, Damian. Ang vault na iyon ay nasa loob ng master office. May mga security guard at biometric scanner doon, pagtuto ni Teresa. May nakalimutan ka na ba, Teresa? Tumingin si Damian ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw ang arkitekto ng gusaling yon. Ang tatay mo ang nagdisenyo ng secret maintenance access para sa mga air conditioning vents. Access na hindi alam ni Mateo dahil masyado siyang kampante sa kanyang kapangyarihan. Makalipas ang 2 oras, si Teresa ay nakatayo sa tapat ng dambuhalang gusali ng De Santos Group. Nakasuot siya ng uniforme ng isang janitress, ang kanyang muka ay natatakpan ng maskara at sombrero. Ang kanyang puso ay tila isang tambo na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib sa bawat hakbang niya patungo sa service entrance. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng maintenance ladder sa kanyang mga palad. Sa bawat pag-akyat niya sa madilim at maalikabok na lagusan, naalala niya ang boses ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang bawat gusali, anak, ay may lihim na hininga. Kailangan mo lang itong pakinggan. Nang marating niya ang vent sa tapat ng opisina ni Mateo, dahan-dahan niyang inalis ang takip. Ang loob ng opisina ay madilim, tanging ang mga ilaw mula sa syudad ang nagbibigay ng anino. Mabilis siyang bumaba, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila sadyang naging kasing pino ng bulak sa ibabaw ng makapal na karpet. Naglakad siya patungo sa vault na nakatago sa likod ng isang malaking painting ng kanilang pamilya. Isang painting kung saan nakangiti silang 4 noong akala niya ay totoo ang lahat. Sa pagpindot niya ng code, naramdaman niya ang mahinang huni ng digital lock. Click! Bumukas ang vault. Mabilis niyang kinuha ang maliit na itim na logbook at ang encryption token. Ngunit sa sandaling isasara na niya ang pinto, biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Hindi ko akalain na babalik ka rito para magnakaw uli, Teresa. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Nakatayo ito sa may pinto, may hawak na baso ng wine at ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na kislap. Sa likuran niya, naroon si Bianca na agad kumuha ng kanyang phone para tumawag ng pulis. Sinasabi ko na nga ba, Mateo? Ang asawa mo ay hindi kayang mabuhay nang hindi kumukuha ng pag-aari ng iba. Pang-uuyam ni Bianca. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hawak niya ang ebidensya sa kanyang mga kamay, ngunit ang distansya patungo sa pinto ay tila naging 1 milyang layo. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang bawat segundo ay tila isang tadhana na unti-unting sumasara sa kanya. Ibigay mo sa akin ang hawak mo, Teresa. Utos ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Huwag mong hayaang masira ko ang buhay mo ng tuluyan sa harap ng mga anak natin. Anak natin! Napatawa si Teresa nang may halong pait. Wala kang karapatang tawagin silang mga anak mo matapos ang ginawa mo? Biglang humakbang si Mateo para agawin ang logbook, ngunit mabilis na umiwas si Teresa at tumakbo patungo sa bintana, ang bintanang de salamin na mula sa kisame hanggang sa sahig. Sa kaba niya, hindi niya napansin ang isang vase sa gilid na kanyang nabangga. Ang tunog ng nabasag na seramika ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Sa labas ng opisina, maririnig na ang mabilis na yabag ng mga security guard. Wala ka nang matatakbuhan, Teresa! Sigaw ni Bianca habang nakangiting nakatingin sa kanya. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa ang isang maliit na detalye sa table ni Mateo. Isang medical report na may pangalan ng kanyang anak na si Sofia.
Ang nakasulat doon ay nagpatigil sa kanyang mundo, severe respiratory distress, confidential. Hindi ka kailanman naging isang ina, Theresa. Isa ka lang arkitekto na marunong magtayo ng mga gusali, pero nakalimutan mong bumuo ng isang tahanan. At ngayon, dahil sa pagiging makasarili mo ang anak mo, ang nagbabayad ng presyo. Ang bawat salita ni Mateo ay parang mga maliliit na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang natitirang lakas ni Theresa. Nakatayo siya sa harap ng vault, mahigpit ang hawak sa itim na logbook habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa medical report ni Sofia. Ang severe respiratory distress ay hindi lamang isang medical na termino para sa kanya. Ito ay isang banta sa buhay ng kanyang bunsong anak. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Nanginginig ang boses ni Theresa. Ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang magtubig sa takot at galit. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit siya may sakit? Healthy si Sofia nung iniwan niyo ako sa kalsada. Tumawa ng mahina si Bianca, habang dahan-dahang lumalapit ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Theresa. Oh, Theresa, huli ka na ba sa balita gabi-gabi? Ay umiiyak si Sofia. Hinahanap ang kanyang nanay na magnanakaw. Ang stress na idinulot mo ang sumira sa kanyang bag. In short, Theresa, ikaw ang pumatay sa kalusugan ng anak mo. You're lying. Sigaw ni Theresa. Ginamit niyo ako, ninakawan niyo ako ng danggal, at ngayon, pati ang pagkakasakit ng anak ko ay isisisi niyo sa akin. Mateo, maawa ka. Hayaan mo ako makita si Sofia. Umakbang si Mateo nang mas malapit ang kanyang muha ay puno ng peking awa na mas masakit pa kaysa sa harapang galit. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Theresa. Pababayaan kitang makita si Sofia. Pababayaan kitang makalapit sa kanya kung ibibigay mo sa akin ang logbook na yan. Huwag mong ipagpalit ang piraso ng papel sa buhay ng anak mo. Huwag kang maging gahaman hanggang sa huli. Naramdaman ni Theresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ang rurok ng manipulasyon ni Mateo, isang gaslighting na idinisenyo upang pasukuin siya gamit ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang pagmamahal sa anak. Sa isang saglit, naramdaman niya ang pagnanais na bitawan ang lahat ang ebiden, siya ang paghihigan, para lamang mayakap ang kanyang anak. Ngunit sa gilid ng report, nakita ni Theresa ang isang maliit na piraso ng sticky note na may sulat kamay ni Doña Consuela. Huwag hayaang makalabas ng kwarto hanggat hindi natatapos ang merger. Dun ay tila nagliwanag ang isip ni Theresa. Hindi ito dahil sa stress. Ikinukulang nila ang anak niya. Ginagamit nila ang sakit ni Sofia para kontrolin ang sitwasyon. Hindi ko ibibigay ang logbook na ito, Mateo. Bulong ni Theresa, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Dahil ang logbook na ito ang kaisa-isang paraan para mailabas ko si Sofia sa impyernong ito. Security, pasok! Sigaw ni Mateo nang ma-realize na hindi na niya mapapaamo ang asawa. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Theresa. 4 na armadong security guard ang pumasok sa silid. Wala na siyang matatakbuhan sa pinto. Tumingin si Theresa sa bintan at pagkatapos ay sakisame kung saan naroon ang ventilation duct na kanyang pinasukan. Mabilis siyang tumalon sa ibabaw ng mesa ni Mateo. Nagkalat ang mga papeles at nabasag ang isang mamahaling baso ng alak sa sahig. Bago pa man siya maabutan ng mga gwardiya, hinila niya ang sarili pa at aas sa duct. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa metal na gilid, nag-iiwan ng gasgas at kaanting dugo. Habulin niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng gusaling ito. Bulyaw ni Mateo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Gumapang si Theresa sa loob ng makipot at madilim. Nalagusan ang kanyang hininga ay kapos, at ang kanyang puso ay tila sasabog na. Ang bawat kaluskos ng metal sa ilalim ng kanyang katawan ay tila sumisigaw sa mga humahabol sa kanya. Sa kabila ng hirap, yakap-yakap niya ang logbook sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang dulo ng duct na lumalabas sa gilid ng gusali, tumambad sa kanya ang mataas na balcony na may taas na 3 palapag mula sa semento. Maririnig na niya ang mga yabag na mga gwardiya sa bubong. Wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang shawl at itinali ito sa isang bakal na tubo.
bago dahan-dahang bumaba sa gilid. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbaba, nakita niya ang isang itim na sasakyan naghihintay sa ibaba. Bumukas ang bintana nito at lumabas ang mukha ni Damian. "Tumalon ka na, Teresa. Nayon na," sigaw ni Damian. Ngunit bago pa man makabitaw si Teresa, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa itaas ng balcony. Si Doña Consuela, sa kabila ng kanyang katandaan, ay may hawak na gunting at nakatingin sa kanya ng may nanlilisik na mga mata. "Akala mo ba ay ganon kadaling takasan ng mga De Santos?" Angil ng matanda. "Kung hindi kita mapapatay sa batas, papatayin kita sa lamat." Itinaas ni Doña Consuela ang gunting upang putulin ang shawl na tanging humahawak sa buhay ni Teresa. Internet. Walang puwang ang awa sa mga taong sagabal sa aming pangalan, Teresa. Kung kailangang mamatay ka para manatiling malinis ang mga De Santos, malugod ko itong gagawin. Ang boses ni Doña Consuela ay walang bahid ng pag-aalinlangan, malamig pa sa bakal ng gunting na hawak niya. Sa itaas ng balcony, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng anyo sa kanyang muka, isang mukhang puno ng put na hindi kayang itago ng mamahaling alahas at makeup. Para sa kanya si Teresa ay hindi kailanman naging pamilya. Isa lamang iton mansa na kailangang burahin. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagluwag ng shawl na nakatali sa kanyang bayang. Ang tulog ng pagkapunit ng tela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, isang mahaba at nakakangilong tulog na tila hudyat ng kanyang kamatayan. Sa bawat hibla ng tela na bumibigay, nararamdaman niya ang paghila ng grabidad sa kanyang katawan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha at ang kalsada sa ibaba ay tila isang madilim na bunganga na handa siyang lamunin. Sa gitna ng kanyang pagbulusok, hindi ang sariling buhay ang inisip ni Teresa. Niyakap niya ng mahigpit ang itim na logbook sa kanyang dibdib, ang tanging sandata niya para mabawi ang kanyang mga anak. Naalala niya ang amoy ng buhok ni Sofia at ang tawa ni Miguel. Kung mamamatay siya rito, mamamatay ring kasama niya ang katotohanan at mananatiling bihag na mga De Santos ang kanyang mga anak. Hindi pa ngayon, sigaw ng kanyang isip. Isang malakas na pagtama ang naramdaman ni Teresa sa kanyang likuran. Hindi sa matigas na semento, kundi sa ibabaw ng isang mabilis na gumagalaw na bagay. Ang bubong ng sasakyan ni Damian ay yumanig sa bigat ng kanyang pagbagsak. Naramdaman ni Teresa ang matinding sakit na gumuhit sa kanyang balikat at likod. Tila ba nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga buto sa lakas ng impact? "Teresa, kapit ka!" sigaw ni Damian mula sa loob. Mabilis na pinaharurot ni Damian ang sasakyan bago pa man makapagpaputok ang mga security guard na nasa itaas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa aspalto ay lumika ng usok na naging tabing sa kanilang pagtakas. Sa huling sulyap ni Teresa sa itaas, nakita niya ang anino ni Doña Consuela na nakatayo pa rin sa balcony, isang estatwa ng kamatayan na hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Sa loob ng sasakyan, hirap na huminga si Teresa. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng hapdi, ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling nakakapit sa logbook. Tumingin siya kay Damian na ang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom sa sobrang tensyon. Bakit mo ito ginagawa, Damian?" Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. "Sino ka ba talaga? Bakit mo itinataya ang buhay mo para sa akin?" Sandaling natahimik si Damian. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang huni ng makina. "Sabi ko sa iyo, pareho tayo ng kaaway. Pero higit pa doon, Teresa, ang katarungan para sa iyo ay ang tanging paraan para makatulog ako ng mahimbing sa gabi. Nakita ko ang litrato sa pitaka mo." Pagpapatuloy ni Teresa, ang kanyang hinala ay muling nagliwanag sa kabila ng sakit. "Ang batang karga ni Doña Consuela. Ikaw yun, hindi ba? Ikaw ang anak na itinago niya, ang anak na ikinakaya ng mga De Santos?" Humigpit ang hawak ni Damian sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot para kay Teresa. May malalim na sugat sa pagkatao ni Damian na tila mas malala pa kaysa sa nararanasan niya ngayon
Isang utang na loob na hindi kailanman nabayaran at isang pag-ibig na naging put. Itinigil ni Damian ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng tabing dagat sa Roxas Boulevard. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila nagbibigay ng ritmo sa kanilang pag-uusap. Kinuha ni Damian ang isang brown envelope sa dashboard at ibinigay ito kay Teresa. Ang report tungkol kay Sofia. Totoo ang nakita mo pero may kulang na pahina, sabi ni Damian. Hindi lang basta sakit sa baga ang meron siya. Bianca is giving her high doses of sedatives para manatili siyang tulog at hindi makapaghanap sa'yo. Ganon sila kadesperada na kontrolin ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang galit ay muling sumabog na parang bulkan. Mga hayop pinupurga nila ng gamot ang anak ko. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Damian habang nakatingin sa malayo. Pero may isang problema. Nalaman ni Doña Consuela ang tungkol sa birth certificate ko. At ngayon hindi lang ikaw ang hinahanap nila. Tayong dalawa na. Bago pa man makasagot si Teresa, tumunog ang kanyang lumang cellphone na iniwan niya kay Nanay Isabel. Isang video message ang dumating. Nang buksan niya ito, nakita niya si Nanay Isabel na nakatali sa isang upuan sa loob ng lumang opisina ni Teresa. Sa likod ng matanda, nakatayo si Mateo. May hawak na lighter malapit sa mga lumang blueprint ng tatay ni Teresa. Teresa, my dear wife, nakangiting sabi ni Mateo sa video. Alam kong kasama mo ang kapatid ko. Ibigay niyo sa akin ang logbook at ang birth certificate ni Damian sa loob ng 1 oras. Kung hindi lang ang mga alaala ng tatay mo ang magiging abo, pati ang tanging taong nagmalasakit sa'yo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat desisyon niya ay tila naglalapit sa mga taong mahal niya sa kapahamakan. Ang bawat alaala ng aking ama ay nakaukit sa mga pader na yon. Ngunit ang buhay ni Nanay Isabel ay nakatali sa bawat tibok ng aking puso. Sa pagitan ng kahapon at ngayon, kailangan kong pumili kung anong bahagi ng aking kaluluwa ang hahayaan kong maging abo. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang imahe ni Nanay Isabel ang babaeng nagpuno sa pagkukulang ng kanyang ina, ang tanging taong yumakap sa kanya noong itinapon siya sa kalsada, ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pumuputol sa kanyang hininga. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng matanda, ngunit sa likod ng busal, sa bibig nito, tila nagsasabi ang mga mata ni Isabel na huwag sumuko. Mateo? Hayop ka! Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng poot. Gagamit ka ng matanda para lang sa pera. Hindi lang ito tungkol sa pera, Teresa, sabi ni Damian habang mabilis na pinaaandar ang sasakyan patungo sa Binondo. Tungkol ito sa takot. Natatakot sila na ang arkitektong dati nilang minamaliit ay siyang gigibas sa kanilang kaharian. At natatakot si Doña Consuela na ang katotohanan tungkol sa akin ay lumabas. Kinuha ni Damian ang isang lumang papel mula sa loob ng kanyang Amerikana, ang kanyang birth certificate. Ito ang alas ko. Ito ang pruweba na ang reyna ng mga De Santos ay may lihim na dumi. Pero Teresa, mas mahalaga ang buhay ni Nanay Isabel. Ibibigay natin ang gusto nila. Hindi, matigas na sabi ni Teresa, bagaman ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Kapag ibinigay natin ang lahat, wala na silang dahilan para buhayin tayo. Mateo doesn't leave witnesses, Damian. I know him. He will burn that office with Sabel inside and then he will come for us. Anong plano mo? Tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ipinatayo ng tatay ko ang opisina na yon na may fire suppression system na nakatago sa likod ng mga bookshelf. Isang lumang mekanismo na tanging kami lang ang nakakaalam, paliwanag ni Teresa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Kailangan nating pumasok doon nang hindi nila napapansin. Damian, kailangan mo silang aliwin sa harap ng pinto. Ibigay mo ang atensyon nila sa iyo. Pagdating nila sa madilim na eskinita ng Binondo, ang amoy ng gasolina ay agad na sumalubong sa kanila. Ang hangin ay mabigat at tila nagbabala ng isang nalalapit na pagsabog. Nakita nila si Mateo na nakatayo sa labas, may hawak na lighter na laging pinaglalaruan ng apoy nito.
Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang nakakatakot na tawa sa gitna ng kadiliman. Eksaktong 1 oras, Teresa, sigaw ni Mateo nang makita ang sasakyan. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang duwag kong kapatid? Lumabas si Damian mula sa sasakyan, itinaas ang kanyang mga kamay na tila sumusuko. Narito ako, Mateo. Narito ang hinahanap nyo. Huwag mong saktan ang matanda. Habang abala si Mateo at ang kanyang 2 tauhan kay Damian si Teresa, ay dahan-dahang gumapang sa likurang bahagi ng gusali. Ang bawat paggalaw ng kanyang nasaktang balikat ay nagdudulot ng matinding hapdi. Ngunit ang imahe ni Sofia na natutulog dahil sa gamot at ni Isabel na nakatali ay nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa normal na tao. Pumasok siya sa maliit na bintana sa itaas ng bodega. Ang loob ng opisina ay puno na ng usok mula sa mga basahang binasa ng gasolina. Sa gitna ng silid nakita niya si Nanay Isabel. Ang matanda ay tila nang hihina na dahil sa amoy ng chemical. "Nay, narito na ako," bulong ni Teresa habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit bago pa man niya makalapit, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa main office. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Consuela, may hawak na tungkod. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang pumatay. "Alam kong hindi ka makakatiis, Teresa," sabi ng matanda, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bakanteng silid. "Akala mo ba ay si Mateo lang ang kailangang bantayan? Mas kilala kita kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo." Itinaas ni Doña Consuela ang kanyang kamay at mula sa anino ay lumabas ang isa pang tauhan na may hawak na baril na nakatutok sa ulo ni Nanay Isabel. "Ibigay mo sa akin ang logbook, Teresa. Na yun din. O panonoorin nung maging abo ang babaeng nagpalaki sa'yo sa harap ng mga guho ng pangarap ng tatay mo?" Naramdaman ni Teresa ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang logbook ay nasa loob ng kanyang suot na jacket. Kung ibibigay niya yon, mawawala ang ebidensya laban kay Mateo, kung hindi naman mamamatay si Nanay Isabel. Sa labas, narinig ni Teresa ang isang malakas na tulog ng sampal at ang boses ni Mateo na tumatawa. "Ano, Damian? Akala mo ba ay makukuha mo ang simpatya ko dahil magkadugo tayo? Para sa akin, isa ka lang pagkakamali na dapat nang burahin?" Napatingin si Teresa sa lever ng fire suppression system na nasa likod lang ni Doña Consuela. Isang mabilis na galaw lang ang kailangan. Pero ang baril ay nakatutok pa rin kay Isabel. 5, 4, 3, simula ng pagbibilang ni Doña Consuela nang may malamig na ngiti. Sa sandaling yung isang malakas na putok ang narinig mula sa labas ng gusale, kasunod ng isang mahabang sigaw ni Mateo. Nagulat ang tauhan ni Doña Consuela at lumingon sa pinto. Iyon na ang pagkakataon ni Teresa. Tumalon siya patungo sa lever, ngunit sa bilis ng pangyayari, isang malakas na hagupit ng tungkod ni Doña Consuela ang tumama sa kanyang sugatang balikat. "Hinding-hindi ka mananalo sa akin, Teresa," bulyaw ng matanda habang dahan-dahang inilalapit ang isang nakasinding pusporo sa sahig na basang-basa ng gasolina. "Ang isang basurang katulad mo ay dapat lang lamunin ng apoy, Teresa. Kasama ng lahat ng mga pangarap ng tatay mong kinalimutan na ng mundo." Ang boses ni Doña Consuela ay parang isang sumpa na binitiwan sa gitna ng impyerno. Sa isang mabilis na galaw, binitawan ng matanda ang nakasinding pusporo. Tila bumagal ang ikot ng mundo para kay Teresa, habang pinapanood ang maliit na apoy na bumabagsak patungo sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang dilaw na liwanag ay naging isang dambuhalang asul at orange na dila ng apoy na mabilis na gumapang sa buong silid. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagtaas ng temperatura. Ang amoy ng nasusulog na chemical ay humahap di sa kanyang mga mata at lalamunan. Ngunit sa kabila ng sakit sa kanyang sugatang balikat, hindi siya umatras. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang buong pagkatao, itinulak niya si Doña Consuela palayo at sumubsob patungo sa lever ng fire suppression system. "Hindi ko hahayaang manalo ka." Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay tila nakikipagpaligsahan. Sa lagitik ng apoy na nagsisimulang lamunin ang mga lumang cabinet. Sa isang malakas na hila, narinig niya ang tulog ng pagbukas ng mga valve sa itaas ng kisame. Hindi tubig,
kundi isang makapal na puting pulbos ang bumuga mula sa mga sprinkler. Ang silid ay binalot ng isang maputing usok na tila isang malamig na kumot na pilit na pumapatay sa naglalagablab na apoy. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinalagan ni Teresa si Nanay Isabel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at may mga bahid na ng abop, ngunit ang bawat buhol na kanyang kinalagan ay tila isang tinik na nabubunot sa kanyang puso. Nay, kumising ka, kailangan nating lumabas. Pagmamakaawa ni Teresa, habang inaalalayan ang nanghihinang matanda. Sa labas ang hiyaw ni Mateo ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hiyaw ng tagumpay, kundi ng sakit. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Damian. Basang-basa siya ng ulan at dugo ang kanyang kaliwang braso ay nakalaylay na. Tila may malalang pinsala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa direksyon ni Doña Consuela. Tapos na ang paghahari niyo, ma? Bulong ni Damian, ang boses niya ay basag sa matinding emosyon. Ang bawat patak ng dugo na dumanak ngayong gabi ay maniningil sa inyo. Damian! Sigaw ni Mateo mula sa labas habang papasok siya ng pasuray-suray. May saksak siya sa binti mula sa isang piraso ng basag na bote na ginamit ni Damian bilang depensa. Hayop ka, ipapapatay kita. Ngunit bago pa man makalapit si Mateo, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong Binondo. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga bintana ng opisina. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuela. Ang kanyang hiya o danggal na pilit niyang pinoprotektahan sa loob ng maraming dekada ay tila isang kastilyang buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Sinong tumawag sa kanila? Pabulong na tanong ng matanda habang dahan-dahang napaupo sa sahig ang kanyang tungkod ay binitawan na niya. Lumalapit si Teresa sa kanya, ang kanyang muka ay puno ng uling at luha. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nakatindig sa gitna ng guho. Hindi si Damian ang tumawag sa kanila, Doña Consuela. Ako. Nung sandaling pumasok ako sa binta, na itinakta ko ang silent alarm na direktang konektado sa presinto. Ipinatayo ito ng tatay ko para sa mga magnanakaw. At mukhang nagamit ko ito ng tama ngayon. Mabilis na pumasok ang mga awtoridad sa loob. Pinigilan nila si Mateo na nagpupumiglas pa rin sa kabila ng kanyang sugat. Habang nilalapitan ng mga medik si Nanay Isabel, naramdaman ni Teresa ang isang biglang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Isang pulis ang lumapit kay Teresa may hawak na radyo. Ma'am, may tawag po para sa inyo mula sa St. Jude Hospital. Emergency po tungkol sa pasyenteng nagngangalang Sofia de Santos. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresa. Agad niyang kinuha ang radyo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at kaba. Mrs. de Santos, kailangan niyo pong makapunta rito agad. Nawawala po si Sofia sa kanyang kwarto. Ang huling nakitang kasama niya ay isang babaeng nakasuot ng nurse uniform pero hindi po siya empleyado rito. Ang pangalan po sa logbook ay Bianca Monteverde. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang logbook na nasa kanyang dibdib ay tila naging kasing bigat ng isang semento. Sa kabila ng tagumpay niya, rito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay muling nanganib. Tumingin si Teresa kay Mateo na ngayon ay pinapiringan na ng mga pulis. Ang ngiti sa mga labi ni Mateo ay bumalik isang ngiting puno ng kamandag. Sabi ko sa iyo, Teresa. Bulong ni Mateo habang nilalagpasan siya. Kung hindi ka mapapa sa akin sisi, guraduhin kong wala ka ring babalikan. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagkaposas kay Mateo? Nagkakamali ka, Teresa. Ang isang sugatang ahas ay mas lalong nagiging mapanganib kapag wala na siyang matatakbuhan. Ang tinig ni Bianca sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang katinuan ni Teresa. Sa loob ng sasakyang mabilis na pinapatakbo ni Damian patungo sa St. Jude Hospital. Ang bawat hininga ni Teresa ay tila may kasamang bubog. Ang logbook na kanina ay hawak niya ng may pag-asa ay tila naging isang walang kwentang piraso ng papel. Ano ang halaga ng katotohanan?
Kung ang kapalit nito ay ang hininga ng kanyang anak. Bianca, pakiusap. Huwag ang anak ko. Kunin mo na ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang kahit ano. Huwag mo lang saktan si Sofia. Pagmamakaawa ni Teresa, ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng takot. Ang kanyang mga luha ay hindi na tumitigil sa pag-agos, bumabasa sa kanyang madungis na damit. Masyado ng huli para sa negosasyon, Teresa? Tugon ni Bianca nang may mapait na halahak. Sinira niyo ni Damian ang buhay ko. Wala na si Mateo, wala na ang yaman, at wala na ang kinabukasan ko. Kung mawawalan ako ng lahat, sisiguraduhin kong wala ka ring ititira. Nang marating ni na Teresa ang ospital, ang katahimikan ng hallway ay tila isang sumpa. Tumakbo siya patungo sa kwarto ni Sofia, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang bakanteng kama na maayos na nailigpit. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang paboritong manika ni Sofia, ang manikang laging niyayakap ng bata kapag natatakot ito sa dilim. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader habang yakap-yakap ang manikapilit na hinahanap ang amoy ng kanyang anak sa tela nito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok sa pintuan ng kamatayan. Damian, wala na siya. Kinuha niya ang buhay ko. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay blangko at puno ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Damian sa kabila ng kanyang duguang braso at nanghihinang katawan. Hinawakan niya ang balikat ni Teresa ng mahigpit. Hindi ka pwedeng sumuko ngayong Teresa. Yon ang gusto niyang mangyari. Isipin mo ang plano ng tatay mo. Ang proyektong Cielos, ang unfinished building sa tabi ng bangin sa Tagaytay. Yon ang lugar na laging sinasabi ni Bianca na gusto niyang angkinin. Tila nagising ang diwa ni Teresa. Ang Cielos ay ang huling disenyo ng kanyang ama na ninakaw ni Mateo para kay Bianca. Isang gusaling nakatayo sa rurok ng pang-anib, tila isang simbolo ng kanilang kasakiman. Mabilis silang bumalik sa sasakyan. Sa bawat kilometerong tinatahak nila patungo sa Tagaytay, ang bawat saglit ay tila isang taon ng pagdurusa para kay Teresa. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong kumakapal, at ang hamog ay nagiging tabing sa landas na puno ng kawalang katiyakan. Damian, bakit mo pa ako tinutulungan? Tanong ni Teresa habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga puno ay tila mga aninong humahabol sa kanila. Maari ka nang tumakas. Nakuha mo na ang paghihiganti mo kay Doña Consuela. Sandaling napatitig si Damian sa manibela. Dahil sa loob ng maraming taon, Teresa, ang tanging alam ko lang ay ang manira. Ngayong gabi, gusto kong maramdaman kung paano ang magligtas. Hindi lang ito para sa'yo. Para rin ito sa bata na hindi dapat magmana ng kasalanan ng mga De Santos. Pagdating nila sa construction site ng Cielos, ang dambuhalang istruktura ay tila isang kalansay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang tunog ng mga bakal na humahampas sa isa't isa dahil sa hangin ay tila isang malungkot na awitin. Sa pinakataas na palapag, nakita ni Teresa ang isang anino, si Bianca. Nakatayo siya sa mismong gilid ng semento malapit sa malalim na bangin. At sa kanyang mga busy karga niya ang walang malay na, si Sofia. Bianca, narito na ako! Sigaw ni Teresa habang tumatakbo paitaas sa mga hagdan ng wala pang hawakan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pang-anib, ngunit ang takot para sa sariling buhay ay wala na sa kanyang isip. Nang marating niya ang tuktok, huminto siya nang makita ang hitsura ni Bianca. Gulo-gulo ang buhok nito. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Isang maling galaw lang at kapos sila mahuhulog sa madilim na kailaliman ng bangin. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Bianca. Pakiusap, tapusin na natin ito. Sabi ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Tapusin, angil ni Bianca. Matatapos nang ito kapag naramdaman mo ang naramdaman ko noong makita kong pinapiringan si Mateo. Pinatay niyo ang pangarap ko, Teresa. Ngayon, papatayin ko ang dahilan kung bakit ka pa humihinga. Isang hakbang papaatras ang ginawa ni Bianca, ang kanyang sakong ay nasa hangin na. Naramdaman ni Teresa ang paghinto ng mundo.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatutok sa maliit na kamay ni Sofia na nakalaylay sa hangin. Hindi ka isang mamamatay tao, Bianca, sabi ni Damian. Nakakarating lang ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng tensyon. Kung gagawin mo yan, wala ka ng pagkakaiba sa mga taong sumira sa akin. Wala na akong pakialam. Sigaw ni Bianca, at kasabay nito, binitawan niya ang isang kamay na humahawak kay Sofia. Sa pagitan ng langit at ng madilim na kailaliman, ang tangi nag-uugnay sa isang ina at sa kanyang anak ay ang manipis na hibla ng pag-asa na mas matibay pa kaysa sa anumang bakal. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang pagsigaw niya ay naging isang pipit na hininga sa kanyang lalamunan nang makita ang maliit na katawan ni Sofia na tila isang dahong tinatangay ng hangin, tanging ang isang kamay ni Bianca ang pumipigil dito sa tuluyang pagkahulog. Ang bawat munting paggalaw ni Bianca sa gilid ng semento ay nagpapalaglag ng mga maliliit na bato patungo sa madilim na bangin, isang tunog ng pagbagsak na hindi mo maririnig ang katapusan. Bianca, stop please. Ang pagmamakaawa ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa magaspang na sahig ng construction site. I'm begging you, wag ang anak ko. Look at me, Bianca, ako na lang. Ipagpalit mo ang buhay ko sa kanya, tatalon ako. Basta bitawan mo lang siya sa ligtas na lugar. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca, isang tunog na puno ng baliw na pighati. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, habang ang hangin ng Tagaytay ay humahampas sa kanyang gulugulong buhok. You think you're so noble, Teresa Hero? Kana naman, lahat na lang sa'yo ang kalino. Ang kumpanya, ang pagmamahal ni Mateo, pati ang pagiging biktima, kinuha mo na rin. Hindi naging akin si Mateo, Bianca. Matagal na siyang sayo. Sigaw ni Teresa, sinusubok ang abutin ang natitirang katinuan ng babae. You won, Bianca. Nakuha mo siya. Pero tignan mo nasaan siya ngayon. Pinabayaan ka niya. Pinili niyang iligtas ang sarili niya kaysa sayo. Liar, bulyaw ni Bianca, at sa kanyang galit bahagyang nayanig ang kanyang pagkakatayo. Ang tunog ng pagdulas ng kanyang suot na stiletto sa gilid ng semento ay nagpadala ng matinding kuryente ng takot sa gulugod ni Teresa. Teresa, huwag kang lalapit. Mahinahong bulong ni Damian mula sa likuran, pagaman ang kanyang boses ay puno rin ng tensyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at itinaas ito. Bianca, tignan mo ito. I have the keys to the offshore accounts. All the money Mateo hid, it's all here. I can transfer it to you right now. You can leave the country. You can start over. Just give us the child. Sandaling natigilan si Bianca. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Teresa patungo sa cellphone ni Damian. Ang kasakiman ay pansamantalang nakipagbuno sa kanyang pagnanais na makaganti. Sa sandaling iyon tila huminto ang mundo. Ang tanging maririnig ay ang sipol ng hangin sa pagitan ng mga bakal na post at ang mabigat na hininga ni Teresa. Pera? Bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala. Anong gagawin ko sa pera kung lahat kayo ay kinamumuhian ako? If I can't have the life I wanted, then no one gets to be happy. Mabilis na hinigpitan ni Bianca ang hawak sa damit ni Sofia at itinaas ang bata, tila ihahagis na ito ng tuluyan. No! Ang hiyaw ni Teresa. Sa bilis na hindi niya inakalang, taglay niya tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Bianca. Wala na siyang pakialam kung mahulog man siya, basta't mahawakan lang niya ang kanyang anak. Ngunit bago pa man makarating si Terfor, isang malakas na tunog ng pagkabali ng kahoy na scaffolding ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kinatatayo ni Bianca ang bahagi ng semento na hindi pa ganap na natutuyo ang pundasyon ay nagsimulang magkaroon ng malalaking lamat. Ang tunog ng pagguho ng mga bato ay naging mabilis. Nanlaki ang mga mata ni Bianca nang maramdaman niyang nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Teresa? Isang sigaw ng tunay na takot ang lumabas kay Bianca. Sa isang iglap, ang semento ay tuluyang bumigay. Nakita ni Teresa ang pagbagsak ni Bianca. Ngunit sa huling segundo, binitawan ni Bianca si Sofia patungo sa direksyon ni Teresa habang ang sarili niyang katawan ay tuluyang tinangay ng grabidad patungo sa dilim. Sinalo ni Teresa ang kanyang anak. Ang kanilang mga katawan ay humampas sa matigas na sahig.
Millimeters na lamang ang layo mula sa gilid ng bangin. Niyakap niya si Sofia ng higit pa sa kanyang sariling buhay, habang ang tunog ng huling sigaw ni Bianca ay unti-unting nawala sa kailaliman. Sofia! Sofia baby, kising! Pagmamakaawa ni Teresa habang kinakapa ang pulso ng anak. Ngunit ang bata ay nananatiling maputla at walang malay dahil sa gamot na ibinigay ni Bianca. Damian, tulungan mo kami, sigaw ni Teresa. Ngunit nang lumingon siya kay Damian, nakita niyang hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang si Damian sa gilid nakatingin sa bangin kung saan nahulog si Bianca. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng saya, kundi ng isang matinding kilabot. Damian! Muling tawag ni Teresa. Dahan-dahang humarap si Damian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Teresa, kailangan nating umalis dito. Na yun din. Bakit ligtas na tayo, Damian? Tapos na, sabi ni Teresa habang pilit na itinatayo ang kanyang anak. Hindi pa tapos, Teresa, bulong ni Damian habang itinuturo ang kalsada sa ibaba kung saan matatanaw ang mga ilaw ng paparating na mga itim na sasakyan hindi pagmamay-ari ng pulisya. Hindi si Bianca ang huling barahan ni Mateo. Ang mga taong pinagkakautangan niya ng pera, narito na sila para kolektahin ang kaisa-isang bagay na natitira sa mga De Santos. Ang pinakamabigat na pasanin ng isang ina ay hindi ang pagtakbo palayo sa panganib, kundi ang bigat ng kanyang anak na walang malay, habang ang bawat tibok ng puso nito ay tila isang orasan na nauubusan na ng oras. Niyakap ni Teresa si Sofia. Nang mahigpit ang lamig ng balat ng bata ay nanunuot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng gabi sa Tagaytay, ang tanging nagbibigay ng init sa kanya ay ang sariling luha na dumadaloy sa kanyang pisingi. Ligtas na sila mula kay Bianca, ngunit ang katahimikan ng paligid ay binalot ng bagong takot. Sa ibaba ng burol, ang mga ilaw na mga itim na sasakyan ay tila mga mata ng mga lobo na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Teresa, kailangan nating kumilos, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kabayaran sa mga utang ni Mateo. Bulong ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali habang hinihila ang braso ni Teresa para tumayo. Sino sila, Damian? Bakit tayo ang hinahabol nila? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kalituhan. Ginamit ni Mateo ang pangalan mo at ang proyektong ito bilang garantiya sa mga taong hindi marunong magpatawad. Para sa kanila, ikaw ang susi sa perang nawala sa kanila, paliwanag ni Damian. Habang inaalalayan silang makapasok sa mas madilim na bahagi ng istruktura, naglakad sila sa pagitan ng mga pader na semento at mga bakal na nakalabas. Ang bawat hakbang ni Teresa ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang sakit sa kanyang balikat ay tila apoy na nagliliyab, ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang marahang hininga ni Sofia sa kanyang leeg, nakakakuha siya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Narinig nila ang tunog ng mabibigat na sapatos na humahakbang sa magaspang na sahig ng unang palapag. Ang bawat kaluskos ng mga bato at ang mahinang bulungan ng mga lalaki ay umalingaw-ngaw sa bakanting gusali. Hanapin niyo ang babae. Buhay o patay, basta makuha natin ang mga dokumentong hawak niya. Isang boses na malalim at puno ng kapangyarihan ang narinig ni Teresa mula sa ibaba. Napaorong si Teresa. Sa isang sulok tinatakpan ang bibig ni Sofia, kahit alam niyang tulog pa rin ang bata. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na napupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang panganib ay tila mas lalong lumalapit. Teresa, ibigay mo sa akin ang logbook? Seryosong sabi ni Damian. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa kanya sa gitna ng dilim. Ano, bakit ko ibibigay sa iyo? Biglang nagising ang hinala sa isip ni Teresa. Naalala niya ang lahat ng mga pagdududa niya kay Damian. Gagamitin mo rin ba ito para sa sarili mong interes? Hinawakan ni Damian ang mga kamay ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang sumpa at pangako ng sabay. Gagamitin ko ito para iligaw sila. Iiwan ko ang sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada. Kapag nakuha ko ang atensyon nila, tumakbo ka patungo sa lumang chapel sa dulo ng kalsadang ito.
Doon ka hihintayin ni Nanay Isabel kasama ang mga pulis na tinawagan ko bago tayo makarating dito. Paano ka, Damian? Tanong ni Teresa, isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kurot. Sa kabila ng lahat, si Damian ang nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Huwag mo akong alalahanin. Mas mahalaga ang buhay ni Sofia, sabi ni Damian bago dahan-dahang lumabas mula sa anino. Habang pinapanood ni Teresa ang paglayo ni Damian, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila. Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Binuhat niya si Sofia at dahan-dahang gumapang patungo sa fire exit na hindi pa tapos ang mga hagdanan. Ang bawat pagbaba niya ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ngunit ang hangaring mailigtas ang anak ang nagtutulak sa kanya. Nang marating niya ang kalsada, narinig niya ang malakas na tulog ng pagharurot ng sasakyan ni Damian, kasunod ng mabilis na paghabol ng mga itim na sasakyan. Ang plano ni Damian ay gumana na akit niya ang mga kalaban. Tumakbo si Teresa sa ilalim ng malamig, na ulan ang kanyang mga sapatos ay nababalot na ng putik at ang kanyang paningin ay lumalabo na dahil sa pagod. Ngunit nang matanaw niya ang maliit na ilaw ng lumang chapel, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Sofia, malapit na tayo, baby. Konti na lang, bulong niya habang hinahalikan ang ng anak. Pagpasok niya sa loob ng chapel, ang bango ng sampagwita at ang amoy ng matandang kahoy ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Nanay Isabel na nakaupo sa isang bangko, yakap-yakap si Miguel na kanina pa umiiyak. "Mommy?" sigaw ni Miguel habang tumatakbo patungo sa kanya. Nayakap ni Teresa ang kanyang mga anak, ang kanyang buong mundo ay tila muling nabuo sa loob ng sagradong lugar na iyon. Ngunit habang nilalapitan sila ng mga pulis para bigyan ng paunang lunas, napansin ni Teresa ang isang maliit na detalye sa damit ni Miguel. Isang maliit na tracking device na nakahabit sa laylayan ng t-shirt ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Hindi si Damian ang sinundan ng mga lalaki. Ang mga lalaking yon ay hindi mga kolektor ni Mateo. Sila ay mga tauhan ng isang mas mataas at mas makapangyarihang tao na matagal nang nagtatago sa likod ng mga De Santos. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng chapel. Ang pinto ay bumukas at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas, isang lalaking matagal nang inakalang patay ni Teresa. Ang kanyang sariling ama. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nanggagaling sa mga taong pumatay sa atin, kundi sa mga taong hinayaan tayong magluksa sa kanilang kamatayan habang sila ay nanonood lamang mula sa anino. Nanigas ang buong mundo ni Teresa. Ang ulan na humahampas sa bubong ng lumang chapel ay tila naging isang malayo at walang kwentang ingay. Sa harap niya, ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng anyo sa isang mukhang gabi-gabi niyang dinarasal na makita muli ang mukha ng kanyang ama si Don Ricardo. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay hindi ang init na naalala niya noong bata pa siya. Ito ay isang kislap ng isang taong bihasa sa pakikipaglaro sa tadhana. Dad. Ang salitang iyon ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang manika ni Sofia ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay, bumagsak sa maduming sahig ng walang tunog. "Patay ka na. Nakita ko ang abo mo. Iniyakan kita sa loob ng 3 taon. Ang abo ay madaling peke in Teresa. Ngunit ang kaligtasan ng ating pangalan ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang boses ni Don Ricardo ay malamig, walang bahid ng pagsisisi sa sakit na idinulot niya sa sariling anak. Dahan-dahan siyang lumapit ang tunog ng kanyang bastun sa kahoy na sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Teresa. "Sakripisyo?" Napatawa ng may halong pait si Teresa habang mahigpit na niyayakap ang walang malay na si Sofia. "Hinayaan mong sirain ni Mateo ang buhay ko. Hinayaan mong palayasin ako sa kalsada. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mamatay ng paulit-ulit habang iniisip na wala ka na para protektahan ako? Kailangan mong maging matatag, Teresa. Ang mga De Santos ay hindi basta-basta kalaban. Kung hindi ka nadapa, hindi ka matututong lumaban ng ganito," sabi ni Ricardo habang sumusulyap sa tracking device na hawak ni Teresa. Yan ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ang mga kolektor ang naghahanap sa inyo. Ang mga yon ay tauhan ko na inutusan kong bantayan ka mula sa malayo.
Ngunit may ibang nakapasok sa frequency natin. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na kuryente sa kanyang likuran. Lumingon siya kay Nanay Isabel na ngayon ay nakatayo na at nakayuko ang ulo. Tila ba matagal na niyang alam ang lihim na ito? Nay Isabel, alam mo? Tanong ni Teresa, ang kanyang tinig ay puno ng bagong antas ng pagtataksil. Patawad anak, kailangan naming gawin ito para sa kaligtasan mo. Bulong ng matanda. Kaligtasan? Sigaw ni Teresa. Pinaglaruan niyo ang buhay ko? Ginamit niyo ang mga anak ko? Biglang bumukas ang pinto ng chapel nang may malakas na puwersa. Hindi hangin ang nagtulak nito, kundi ang mga lalaking naka-Amerikana na kanina pa humahabol sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila huminto para makipag-usap. Mabilis silang pumasok at pinalibutan ang altar. Mula sa likuran ng mga lalaki, lumabas si Damian. Ngunit hindi na siya ang sugatang Damian na nagligtas sa kanya sa Tagaytay. Ang kanyang damit ay maayos, ang kanyang sugat ay nakabenda ng propesyonal at sa kanyang mga mata ay wala na ang awa. Good evening, Don Ricardo, bungad ni Damian nang may mapanganib na ngiti. Matagal na rin nating pinaghandaan ang gabing ito, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Damian, anong ibig sabihin nito? Salamat sa logbook, Teresa. Sabi ni Damian habang ipinapakita ang itim na logbook na akala ni Teresa ay nasa kanya pa. At salamat din sa pagdala sa akin sa kaisa-isang tao na kayang magbigay ng hustisya sa pamilya ko, ang lalaking nag-utos kay Doña Consuela na itapon ako sa basurahan. 30 taon na ang nakalilipas. Tumingin si Damian kay Don Ricardo nang may nagdiningas na pot. Ang tatay mo, Teresa. Siya ang tunay na arkitekto ng lahat ng paghihirap natin. Si Mateo isang tuta lang siya. Si Doña Consuela isang tauhan. Pero ang tatay mo, siya ang may-ari ng lahat ng kasalan ng ito. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat taong pinagkatiwalaan niya ay may hawak na kutsilyo sa likod niya. Ang kanyang ama na inakalang patay ang kanyang tagapagligtas na naging kaaway, at ang kanyang yumaong ina na tila naging biktima rin ng sistemang ito. Ibigay mo sa akin ang bata, Teresa. Utos ni Damian habang dahan-dahang naglalabas ng isang syringe na may gamot. Kailangan nating gisingin si Sofia para matapos na ang pirmahan ng huling kasunduan. Ang De Santos Group ay hindi na mapupunta kay Mateo at hindi rin sa iyo. Mapupunta ito sa akin bilang kabayaran sa 30 taon ng pagiging basura. Humigpit ang yakap ni Teresa kay Sofia. Tumayo siya at umatras patungo sa gilid ng altar kung saan ang isang malaking krus ay nakasabit. Hinding-hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Kung kailangan kong sunugin ang chapel na ito, kasama nating lahat, gagawin ko. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kanyang mga bisig. Si Sofia ay dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ngunit ang unang nakita ng bata ay hindi ang mukha ng kanyang ina, kundi ang baril na nakatutok sa kanila mula sa kamay ng isa sa mga tauhan ni Damian. Mommy! Mahinang tawag ni Sofia. Kasabay ng tawag na iyon, ang tunog ng isang malakas na pagsabog ay narinig mula sa labas ng chapel, nagpayanig sa buong pundasyon ng gusali. Ang mga bintanang decolor ay nagkadurog-durog at ang dilim ay muling pumasok sa loob. Ang bawat pader na itinayo natin upang protektahan ang ating sarili ay siyang magiging kabaong natin sa oras na gumuho ang katotohanan. Ang alinangaw ng pagsabog ay tila isang dambuhalang kampana na yumanig sa bawat hibla ng utak ni Teresa. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ay naging puti, isang nakakabinging katahimikan na binalot ng makapal na alikabok at amoy ng sunog na pulbura. Naramdaman ni Teresa ang init ng semento sa kanyang pismi. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Sofia, ang kanyang sariling katawan ang nagsilbing kalasag para sa anak laban sa mga nagliliparang bubog ng dekolor na bintana. Nang dahan-dahang bumalik, ang kanyang paningin, ang chapel na dati ay amoy, sampagita ay naging isang guho ng nagbabagang kahoy. Sa gitna ng usok, nakita niya si Don Ricardo. Nakatayo pa rin ang kanyang ama, tila isang anino na hindi kayang tabaan ng apoy.
habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling Amerikana. Teresa Miguel Sofia, algano sigaw ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay puno ng alikabok, bawat ubo ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Nandito ako, Mommy. Isang maliit na tinig ang narinig niya. Sa ilalim ng isang nakatobang bangko, si Miguel nanginginig at umiiyak ngunit ligtas. "Don't move, everyone!" Isang boses ang umalingaw-aw mula sa butas na nalika ng pagsabog sa pader. Hindi ang mga pulis ang pumasok. Sa gitna ng usok, lumitaw si Mateo. Duguan ang kanyang muka, punit-punit ang barong, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na taing, ang isang taong nawala ng lahat ang makakapagpakita. Hawak niya ang isang baril, at ang dulo nito ay nakatutok sa kanyang sariling biyen, ang kay Don Ricardo. "Mateo," bulong ni Teresa. "Akala ko ay nasa kamay ka na ng mga pulis." You really thought it was that easy, Teresa? Tumatawang, sabi ni Mateo. Isang tawang puno ng pait. "I escaped because your dear father wanted me to escape. He needed a fall guy, a puppet. Siya ang nagbigay sa akin ng baril na ito para itumba si Damian, pero hindi niya alam na alam ko na ang lahat." Lumingon si Mateo kay Damian na ngayon ay dahan-dahang tumatayo mula sa pagkakasubsob. "Damian, akala mo ba ay ikaw lang ang biktima rito? Don Ricardo didn't just throw you away. He used your mother's death to fund his first architectural project. Ang pundasyon ng De Santos Group ay gawa sa dugo ng nanay mo." Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ama na nananatiling tahimik at malamig. "Dad, is it true? Is everything I believed in a lie?" Architects don't build with just stones and steel, Teresa. Malamig na tugon ni Don Ricardo. We build with opportunities. Everything I did was to ensure that you and your children would have an empire that no one could touch. By destroying lives. By destroying me, sigaw ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang hiyaw mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Look at you now, Teresa. Mungkahi ng kanyang ama habang itinuturo ang kanyang anyo. You are no longer the weak woman who cried on her anniversary. You are strong. You are a survivor. I made you that way. Hindi, bulong ni Teresa habang niyayakap ang kanyang dalawang anak sa kanyang likuran. Hindi mo ako ginawang matatag. Sinira mo ang kakayahan kong magtiwala. You didn't build an empire for me, Dad. You built a prison. Biglang itinaas ni Damian ang kanyang baril na katutok kay Don Ricardo. Enough talking. Ngayong gabi, matatapos na ang legacy ng mga De Santos. Wait! Sigaw ni Teresa. Damian, wag! If you kill him, you become just like him. Ang mga anak ko, wag sa harap ng mga anak ko. Sa sandaling yon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay muling narinig sa pagkakataong ito ay mas marami at mas malapit. Ngunit sa loob ng gumuhong chapel, ang tensyon ay nasa rurok na. Si Mateo ay nakatutok kay Ricardo, si Damian ay nakatutok kay Ricardo, at si Teresa ay nakaharang sa kanyang mga anak. Isang malakas na kaluskos mula sa kisame ang nagpalingon sa kanilang lahat. Ang dambuhalang krus na kahoy sa altar na nagtamo ng pinsala mula sa pagsabog ay dahan-dahang bumibigay. Ang tunog ng pagkaputol ng mga lumang lubid ay tila isang huling hudyat. Teresa, ilabas mo ang mga bata, alis. Sigaw ni Damian ang kanyang boses ay biglang nagbago mula sa poot patungo sa desperadong pag-aalala. Ngunit si Don Ricardo ay hindi gumalaw. Tumingin siya sa krus na babagsak sa kanya at pagkatapos ay tumingin siya kay Teresa. Sa isang bihirang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang emosyon sa mga mata ng kanyang ama, na hindi niya kailanman nakita isang pagtanggap. Save the legacy, Teresa. Save the children, bulong ni Don Ricardo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng dambuhalang kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong silid kasunod ng makapal na alikabok na mula-muling bumalot sa lahat. Ang pag-ibig ng isang ama ay maaaring maging isang matibay na kuta. Ngunit para sa akin, ito ay naging isang madilim na kabaong na pilit akong ibinabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan.
Sa pag-upa ng makapal na alikabok isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa gumuhong kapilya. Ang dambuhalang krus na kahoy ay nakahilig na ngayon sa gitna ng altar tila isang huling hantungan sa gitna ng guho. Nakita ni Teresa ang kanyang ama si Don Ricardo na nakadapa sa ilalim ng mabigat na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa direksyon ni Teresa, ngunit ang kislap ng kapangyarihan ay napalitan na ng isang maputlang anino ng kamatayan. Dad! Ang sigaw ni Teresa ay humalo sa tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Pilit niyang hinila ang kanyang sarili patungo sa ama, ngunit naramdaman niya ang dalawang maliit na kamay na humahawak sa kanyang laylayan. Mami, wag po, natatakot ako! Ang iyak ni Miguel, habang si Sofia ay nananatiling nakayakap sa kanyang binti nanginginig sa bawat malakas na tulog ng pagbagsak ng mga bato mula sa kisame. Huminto si Teresa. Tumingin siya sa kanyang ama at pagkatapos ay sa kanyang mga anak. Sa sandaling iyon ang lahat ng ambisyon, ang lahat ng pangarap na itinaya ni Don Ricardo at ang Imperyong de Santos ay tila naging mga walang kwentang abo. Ang tanging mahalaga ay ang dalawang buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Iligtas mo ang mga bata, Teresa. Huwag mo akong alalahanin. Ang mahinang bulong ni Don Ricardo, ang dugo ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang gilid. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang arkitektong sumira sa maraming buhay ay pumili ng isang huling desisyon na may katuturan ang pakawalan ang kanyang anak mula sa kanyang madilim na anino. Hinding-hindi ka makakatakas, Ricardo. Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw habang pasuray-suray siyang lumalapit. Hawak pa rin ang baril. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Ngunit bago pa man makakalabit ni Mateo ang baril, isang malakas na pagtama ang narinig mula sa likuran. Si Damian, sa kabila ng kanyang mga sugat ay huling ginamit ang kanyang lakas upang ihampas ang isang piraso ng bakal sa braso ni Mateo. Ang tunog ng pagbagsak ng baril sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng labanan. Tapos na, Mateo, sabi ni Damian, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagtanggap. Wala ka nang babalikan. Wala na tayong lahat na babalikan. Mabilis na pumasok ang mga awtoridad sa loob ng kapilya. Ang asul at pulang liwanag ay nagbigay ng anyo sa trahedyang naganap. Nakita ni Teresa kung paano pinapiringan si Mateo na ngayon ay wala ng kibo at tila nawala na sa katinuan. Nakita rin niya kung paano nilapitan ng mga medik ang kanyang ama, ngunit ang dahan-dahang pagtatakip ng puting kumot sa mukha ni Don Ricardo ay nagbigay ng sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Wala ng Don Ricardo. Wala ng Mateo. Ang Imperyong de Santos ay gumuho kasabay ng kapilyang ito. Naramdaman ni Teresa ang marahang haplos ni Nanay Isabel sa kanyang balikat. Anak, tapos na ang bagyo. Kailangan na nating ilabas ang mga bata rito. Binuhat ni Teresa si Sofia at hinawakan ng kamay ni Miguel. Habang naglalakad sila palabas ng gumuhong kapilya, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw na humahampas sa kanyang mukha. Ang ulan ay tumigil na at sa dulo ng dagat sa Tagaytay, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Tumingin siya kay Damian na ngayon ay ginagamot na ng mga nurse sa loob ng ambulansya. Nagkatinginan silang dalawa, isang tinging puno ng sakit ngunit may kasamang pag-unawa. Pareho silang naging biktima ng isang arkitekturang puno ng kasalanan, ngunit ngayong umaga, pareho rin silang malaya na bumuo ng sarili nilang pundasyon. Mami, uuwi na ba tayo? Tanong ni Miguel habang nakatingin sa kanyang ina. Ngumiti si Teresa. Isang tunay na ngiti na hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang blueprint o plano. Oo, anak, uuwi na tayo. Sa isang bahay na hindi gawa sa semento at bakal kundi sa pagmamahal natin. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis at ambulansya, naiwan ang gumuhong kapilya sa gitna ng hamog. Ang bawat luhang pumatak na yung gabi ay naging bahagi na ng nakaraan. Si Teresa de Santos ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Teresa, isang ina, isang anak, at isang arhitekto ng sarili niyang kapayapaan. Ang tunay na katedral ay hindi ang gusaling gawa sa ginto at marmol, kundi ang tahanang itinayo sa ibabaw ng katotohanan, pagpatawad
at wagas na pagmamahal. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabi ng trahedya sa Tagaytay. Sa isang payak, nuit magandang bahay na nakaharap sa dagat ng Batangas, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga binta ng desalamin na idinisenyo mismo ni Teresa. Wala na ang mabigat at madilim na arhitektura ng mga De Santos. Ang bahay na ito ay bukas puno ng liwanag at humihinga kasabay ng kalikasan. Nakatayo si Teresa sa veranda, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan niya sina Miguel at Sofia na masayang naghahabol sa pampang. Si Sofia na dati ay hindi makaalis sa ngayon ay masigla ng tumatakbo ang kanyang tawa ay humahalo sa tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang bawat hininga ng bata ay malinis na malaya mula sa lason ng nakaraan. "Mommy, tignan mo ang nahanap kong kabibe?" Sigaw ni Miguel, habang itinataas ang isang puting shell. Bumiti si Teresa, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, lumabas si Nanay Isabel na may dalang platito ng tinapay. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging kapayapaan na lamang ang natitira. "May sulat na dumating, Teresa. Galing kay Damian," sabi ni Nanay Isabel nang may marahang tinig. Binuksan ni Teresa ang envelope. Sa loob ay may isang postcard mula sa isang maliit na probinsya sa norte. Sinabi ni Damian na ginagamit niya ang kanyang kaalaman sa batas para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga lupain. Wala na siyang balak na bumalik sa kaguluhan ng Maynila. Sa dulo ng sulat, may nakasulat, "Salamat sa pagpapakita sa akin na ang katarungan ay hindi laging kailangang dumanak ng dugo. Nahanap ko na ang aking pundasyon." Huminga ng malalim si Teresa. Marami ang nagtanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang kanyang ama na si Don Ricardo o ang asawa niyang si Mateo na ngayon ay nagsisilbi ng mahabang sentensya sa kulungan kasama si Doña Consuela. Para kay Teresa ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit na yon ang kanyang kinabukasan. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Napatawad na niya ang alaala ng kanyang ama dahil naintindihan niyang biktima rin ito ng sariling ambisyon. At para kay Mateo, hindi na ito bahagi ng kanyang mundo. Ang put ay pinalitan na ng isang malalim na katahimikan. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa pagbawi ng kumpanya na ngayon ay isa ng foundation para sa mga biktima ng domestic abuse, kundi nanggaling ito sa simpleng pagyakap ng kanyang mga anak tuwing gabi nang walang takot na may aagaw sa kanila. "Ang buhay, anak," bulong ni Teresa habang ilalapitan siya ni na Miguel at Sofia, "ay parang isang gusali. Maaaring gumuho ang lahat sa isang gabi, ngunit hanggat buo ang iyong pundasyon, laging may pagkakataon na muling magtayo na mas matatag at mas maganda." Niyakap ni Teresa ang kanyang mga anak sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Ang arhitekto ng paghihiganti ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Teresa, ang arhitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng kwento ni Teresa, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng takot at puno ng liwanag. Ang bawat hampas ng alon ay tila naghuhugas sa lahat ng hapdi ng nakaraan na nag-iiwan ng isang malinis na dalampasigan para sa isang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang mga huling salita ng nobelang ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging pinalaya si Teresa sa gitna ng ulan habang tinatalikuran ng lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Alam ko at ramdam ko na marami sa atin ang nakaranas na ring maging arhitekto ng sariling pangarap na bigla na lamang gumuho dahil sa pagtataksil ng iba. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga matitibay na babae na patuloy na bumabangon sa kabila ng mga guho ng buhay. Sa ating paglalakbay, natutunan natin na ang ating buhay ay hindi sinusukat sa taas ng gusaling ating naitayo, kundi sa tibay ng pundasyong ating pinili. Maaaring mawasak ang simento at bakal ng yaman at ambisyon,
Ngunit ang pundasyong gawa sa wagas na pagmamahal ng isang ina ay hinding-hindi matitibag ng anumang lindol o bagyo. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong nararamdaman sa naging desisyon ni Don Ricardo na ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang mga apo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya nyo rin bang talikuran ng isang malaking imperyo, kapalit ng isang tahimik na buhay sa tabing dagat? Habang nakikinig kayo sa tinig na ito, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya. Nagtutupi ng mga labada o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Nais ko, sanang marinig ang inyong mga kwento. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Dahil ang bawat salita ninyo ay mahalaga sa akin. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Naway manatili kayong matatag sa pagbuo ng sarili ninyong kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Manatiling ligtas at pinagpala tayong lahat. Pamagat ng kwento ang arhitekto ng pagpatawad. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensaha.